Sa video na ito, explore natin ang mga kultura ng mga Pilipino sa darating na bisita iglesia. Ako si Alex Berango. Halina't samahan niyo ako na ikutin ang mga simbahan sa Maynila. Ano nga ba ang bisita iglesia? Ang bisita iglesia ay ang tradisyon ng mga Katoliko na bumisita sa higit kumulang 7 simbahan sa araw ng Huwebes o Biyernes Santo. Ang pagbibisita iglesia o pagdalo po sa iba't ibang mga simbahan at mga banal na lugar ay paraan po ng tinatawag nating pilgrimages. At ito po ay ginagawa sa buong taon. Pero para sa atin pong mga Pilipino, naging tradisyon na lalong-lalo na tuwing panahon ng Kwaresma, at sumikat nga rin po na lalong-lalo na tuwing Huwebes Santo ng gabi. Pinaniniwala ang 16th century pa na magsimula ang tradisyong ito sa pangunguna ni Saint Philip Neri. Ang pagbibisita sa 7 simbahan ay sumisimbolo sa 7 last words of Jesus. Ang ilan naman ay pumupunta sa 14 na simbahan dahil ito naman ay sumisimbolo sa 14th station of the cross. Ang bisita iglesia ay tiyak na nakakalimutan na ng karamihan sa mga kabataan. Sila hindi na pamilyar kung ano nga ba ang ginagawa at kahalagahan ng kulturang ito. Kaya't dito sa ating maikling paglalakbay, pupuntahan at tutuklasin natin ang mga iba't ibang simbahan sa Maynila. Kaya naging popular ang Maynila sa gawain ito dahil tabi-tabi ang simbahan dito. Kung ikaw ay magsisimula sa Quiapo Church o Minor Basilica of the Black Nazarene, maaari mong lakarin patungong San Miguel Church. Mula rito, pumunta lamang sa Menjola para mapuntahan ang magkakatabing simbahang National Shrine of St. Jude Thaddeus, San Beda Church, at San Sebastian Church. Paglabas ng Menjola, tatawid lamang ng Bustillos, patungo sa magkakatabing simbahang Archdiocesan Shrine of Our Lady of Loreto at St. Anthony de Padua Shrine. At ang panghuling simbahan ay ang Minor Basilica and National Shrine of San Lorenzo Ruiz. Nakumpleto mo na ang 7 simbahan nang hindi man lang umaalis sa Maynila. At hindi pa ito ang lahat ng simbahan na matatagpuan sa lungsod. Literal na walking distance lang ang mga simbahan dito, na siyang magandang bagay rin dahil sa nakasanayan na ang paglalakad patungo sa iba't ibang simbahan tuwing bisita iglesia. Bilang dagdag sa pagsasakripisyo, may ilan pa ngang naglalakad ng nakayapak. Hindi naman required na sa Maynila lang bumisita kapag isinasagawa ang pagbibisita iglesia. Sa katunayan, may mga taga-Maynila na dumadayo pa sa mga iba't ibang probinsya upang isagawa ang nasabing bisita iglesia. Tuwing bisita iglesia, may ilan na nagdadasal ng kanyang sariling panalangin, may ibang debotong nananalangin sa harap ng Blessed Sacrament, may ilang nagro-rosaryo, at may ibang dinadasal ang Station of the Cross. Ano man ang idasal natin, marapat lang na maipakita natin ang ating pananampalataya at pagninilay sa Panginoon. Maaari pong daan ng krus ang dasalin natin sa bisita iglesia ngayong Kwaresma. Sa Holy Thursday naman po, bagamat marami pa rin po yung nag-iistasyon ng krus, sana po maging mula tayo. Ang pangunahin pong panalangin sana ay yung pagninilay at pagdarasal sa harap ng banal na sakramento, yung altar of repose. Mainit man, ngunit napapawi ito dahil sa mga simbahang napupuntahan, mga kaibigang kasamang nagdarasal at higit sa lahat, ang pakiramdam na sa bawat dasal mo, pakiramdam mo ang lapit-lapit mo sa Diyos. Ang bisita iglesia ay hindi lamang gawain nagpapatibay sa ating pananampalataya. Pinagtitibay din nito ang ating relasyon sa ating pamilya, kaibigan at iba pang mahal sa buhay. Kaya naman sa darating na Semana Santa, naway ayain ninyo ang inyong pamilya at maglaan ng oras sa bawat isa. Pinapakita lamang dito na tayong mga Pilipino ay hinubog na ng ating kanya-kanyang mga relihiyon. Naway may nakuha kayong aral sa ating maikling paglalakbay. Ayun lamang at maraming salamat.